si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Naghain ng amendasyon sa Universal Healthcare Act o UHC ang kampo ng Women Liberal Party. Dito layo nilang gawing voluntary ang Philippine contributions ng OFW. Maging ang paghahain din ng House Bill No. 6365 o ang puksa sa maagang pagbubuntis. Ayon pa sa mga kinatawan ng ML Party List na si Laila de Lima, Dinagat Island Kakabag-aw at Albay Crisel Lagman, ang mga batas na ito ay di lang magdudulot ng benepisyo at hustisya sa mga manggagawa abroad, kundi pati na rin matutulungan ang mga kabataang makalampas sa takot at magkaroon ng wastong kaalaman ukol sa reproductive health. Suportado ng ilang mga senador ang panukalang tutugon sa suliranin sa fake news at troll farms sa bansa. Ang detalye ito ngayon sa ulat ni Princess Castro. Bunsod ng paglaganap ng fake news sa troll farms, ilang senador ang suportado ang mga panukalang batas na tutugon sa pagsugpo sa naturang issue. Sa Senate plenary debate para sa panukalang 2.7 billion peso budget ng Presidential Communications Office o PCO nitong kamakailan, hinimo ni Senate President Vicente Tito Sotto III ang kanyang mga kasamahan na suportahan ang Senate Bill No. 191 o Anti-False Content at Anti-Fake News Bill na kaniyang inihain nitong nagdaang Hunyo. Anya, isa siya sa mga nabiktima o biktima ng fake news mula noon hanggang ngayon na isa sa mga dahilan ng kanyang pag-author ng naturang panukala. Giit ni Sotto, kailangang pagtuunan anya ng pansin ang pagtugon sa fake news o fake content dahil mabilis ang pagkalat ng troll forms. Kabilang na anya ang magandang balita patungkol sa isang individual, depende kung paano ito gagamitin. Matatandaan na nitong kamakailan ay kumalat ang isang artificial intelligence sa video ni Sotto na umano'y ipinapanukala ang pagpataw ng 50% tax sa mga content creator. Ang naturang video ay agad na pinabulaanan ni Sotto at sinabing ang video ay altered version mula sa kanyang press briefing sa Senado. Bilang chairman naman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media, ipinahayag din ni Senator Robin Hood Padilla ang kanyang suporta sa budget ng PCO. Anya, ang tanggapan ay nagsisilbing communications arm na binibigyang diin ang responsibilidad nitong maghatid ng tama at balansing impormasyon para sa publiko. Kaugnay nito ay natalakay rin ng senador ang posibilidad na panukala na layong gawing kriminal ang mga troll farm at disinformation. At bilang sponsor ng PCO budget, suportado ni Senator Loren Legarda ang mga nabanggit na inisyatiba. Bukas rin umano siyang pag-aralan ang mga probisyon na tatarget sa mga troll farm, gayon din ang mag-co-author sa panukala alinsunod sa mga pagsisikap na pigilan ang fake news. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at ng Bureau of Customs o BOC ang 500 gramo ng high-grade marijuana kush patungong Laguna. Nagkakahalaga ito ng 807,000 pesos at itinago ito sa 2 box ng labubu na isang stuffed toy na keychain. Samantala, isinampa na ang kasong paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act laban sa kargamento na ipinadala. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Code White Alert, itinaas ng DOH kasunod ng bagyong Verbena. Pinakamataas na presyo sa karne, sibuyas at carrots, ipinatupad bilang tugon sa taas presyo ngayong Kapaskuhan. Zaldico, ginawid si Sandro Marcos sa isyu ng flood control projects. Makabayan Block, nanawagan ng agarang investigasyon. Optional health tax at pagpuksa sa adolescent pregnancy. Nais isulong ng Kongreso sa UHC. PDEA, natimbog ang higit sa 800,000 pesos na halaga ng kush na tinago gamit ang labubu. At Eldro Yulo, proud sa 2 podium finish sa Junior Worlds.
patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.